Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-usapan ang tungkol dito kay Ripple or XRP. At ayan, mukhang posible na ang pagbuo ng isang XRP Exchange Traded Fund or ETF matapos po na magbayad ng multa ang Ripple sa US SEC at matapos din ang na matanggal ang kanilang kaso. Ngunit ang mas malaking tanong ay magtutulungan nga ba ang Ripple at BlackRock para dito? At posible ba talagang tumaas ang presyo ng XRP sa hanggang $3 o higit pa? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, magtutulungan nga ba ang Ripple at BlackRock para maglabas ng isang XRP ETF? Ayan. Sa isang kamakailang panayam sa Bloomberg ay tinanong ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse kung may plano po silang magtulungan ng BlackRock, isa sa pinakamalalaking asset managers sa buong mundo, para ito ay mag-file ng XRP ETF sa US. Bagamat hindi po niya direktang kinumpirma ito, sinabi niyang it makes sense for the XRP community overall. Yan, dahil dito ay lumakas po ang espekulasyon na may posibilidad ngang gumalaw ang BlackRock para maghain ng XRP ETF application ngayong taong 2025. Ayon po sa ilang crypto analyst, kung tuluyang mawala ang hadlang ng regulasyon kay Ripple, maring dumagsa po ang mga asset managers para dalhin ang XRP ETF sa market bago po matapos ang taon na ito. Malaki rin ang paniniwala ni Ginoong Garlinghouse na sa XRP ay maaring maging bahagi ng US digital asset stockpile na posibleng magpataas ng demand para kay XRP sa mga institutional investors. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto ng XRP ETF? Ayan. Ayon po sa matunog na pangalan na sumusuporta sa XRP ETF ay si Crypto.com CEO. Ayan, Crypto.com CEO na si Chris Marszalek. Ayan, Chris Marszalek. Ayon po sa kanya ay kung maaprubahan po ito, maaring makakita ang crypto market ng $8 billion na inflow. Ibig sabihin ay maaari pong pumasok ang malaking halaga ng kapital mula sa malalaking investors papunta kay XRP. Ito ay maaring magdulot po ng pagtaas ng presyo ng XRP sa mas mataas na mga price levels. Ang approval ng isang XRP ETF ay magbibigay po ito ng legitimacy kay XRP bilang isang mahalagang digital asset. Magiging madali rin ang pagbili at pagbebenta ng XRP sa stock market sa pamamagitan po ng ETF. Katulad po ng Bitcoin ETF na naaprubahan noong nakaraang taon. Kapag nangyari ito, mas marami pong investors, lalo na ang mga institutional investors, ang posibleng maglagay ng malaking pondo kay XRP. Ngayon ay natapos na ba talaga ang kaso ng Ripple laban sa SEC? Ayan, tapos na ba talaga? Matapos ang halos 4 na taong legal na labanan, opisyal na pong natapos ang kaso sa pagitan ng Ripple at saka US SEC. Kasama po sa kasunduang ito ang pagbabayad ng Ripple ng $50 million na penalty matapos ang isang $75 million na refund. Sa una ay sinisingil ng Ripple sinisingil po ang Ripple ng $125 million. Ngunit dahil po sa negosasyon, nabawasan ito. Dahil po sa pagbabagong ito, mas naging malinaw na ngayon ang posisyon ng XRP bilang isang non-security. Ibig sabihin ay hindi na ito ituturing na isang regulated security ng SEC na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa institutional adoption. Ngayon ay tataas na ba ng $3 ang presyo ni XRP? Ayan, kahit na may positibong balita, tila hindi pa masyadong gumagalaw ang presyo ni XRP. Yan, check na rin po ninyo yung aking technical analysis dito kay XRP. At yan nga, totoo ngang hindi siya masyadong gumagalaw maski may positibong balita tayo rito. Ngayon ay patuloy po itong nakakaranas ng malakas na resistance sa presyong $2.50. Gayun pa man ay marami pong analyst ang naniniwala na malapit na itong sumabog pataas. Ayon po sa isang popular na crypto trader na si Seima, may bullish siya
mas bullish siya dito kay XRP kaysa sa ibang altcoins. Sa kanyang analysis, ang weekly target po niya ay nasa $3 hanggang $3.24. Bukod pa rito, may iba pang mga bold predictions na nagsasabing maari pang umabot sa XRP sa $15 at higit pa kung magpapatuloy ang adoption at ma-launch ang XRP ETF. Pero syempre, ang lahat ng ito ay hula pa lamang at wala pong kasiguraduhan. Kaya importante pa rin ang maingat na pag-aaral bago po tayo mag-invest. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una, kapag nagkaroon na po ng XRP ETF ay syempre mas magiging accessible ito sa regulated stock markets. Ibig sabihin ay mas magiging secure po ito para sa mga malalaking investors. Pangalawa, ang malaking interest mula sa mga institutional investors ay maaari pong magdulot ng pagtaas ng presyo ni XRP. Pangatlo, dahil po sa pagtatapos ng kaso ng SEC ay maaaring magkaroon na po ng mas malinaw na gabay kung paano po maki-join ang mga crypto enthusiasts sa crypto investments nang hindi nalilito sa batas. Sa kabuuan ay wala pang kumpirmasyon kung talagang magkakain ang BlackRock ng isang XRP ETF. Pero kung mangyari ito, malamang na magkaroon ng malaking epekto sa buong crypto market. Para sa atin, ito po ay isang magandang pagkakataon para pag-aralan po natin ang posibleng galaw ng market at magplano ng maingat at maalam na investment strategy. Kung balak mo pong mag-invest kay XRP, siguraduhin mong updated ka po sa mga balita. Tingnan ang mga technical at saka fundamental analysis at higit po sa lahat ay huwag pong maglagay ng puhunan na hindi mo kayang mawala. Ang crypto trading ay isang mataas na risk na investment, kaya dapat ay handa po tayo sa kahit anumang pwedeng mangyari. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.